Hello guys, welcome ulit sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. At ito ang inyong 59, si June Montesilio Music and Vlogs. Okay, for today's video, yung ating content, pag-usapan natin para to sa mga baguhang security officer na wala pang self-confident sa sarili. So, sana makatulong ang video na ito para kahit pa paano magkaroon kayo ng self-confident kasi importante yan. Dahil security officer ka, pinagkatiwalaan ka ng security agency, kailangan mayroon kang self-confident. Act an officer. Ika nga. So, magbabahagi ako ng limang tips para magkaroon kayo ng kahit paano self-confidence sa sarili. Siyempre, unang-una natin, kailangan meron kayong physical appearance. Paano nga ba? Kailangan malinis kayo sa katawan. Kailangan pag security officer tayo, malinis yung katawan, wala tayong bigote, wala tayong balbas. Karamihan kasi sa security officer, dahil lalo na kung matatagal na, kumbaga ay nagagawa na nila yung mga gusto nila. So over over self-confidence, sobrang taas na. Pero dahil baguhan pa lang tayo, kailangan is malinis tayo sa katawan, wala tayong bigote, at huwag natin gagayahin yung iba na security officer na parang ermitanyo, mahaba yung balbas, tsaka bigote. Be an example para sa ating mga subordinates. Ayan, importante yan. So yung ating pangalawa, so dapat naka-complete uniform tayo every time na mag-duty sa ating detachment. Ayan, kapag kayo ay naka-uniform, kailangan planchado rin yung inyong uniform para magandang tignan at malinis. Kumbaga ay karespe-respeto. Ayan, importante yan sa ating pagiging security officer. So, isa yan sa pinakamahalaga. So, ito yung tips ko sa iyo na pangalawa. At itong pangatlo, so, kailangan kapag kayo ay nag-guard mounting, paano nga ba tayo mag-guard mounting? Ang gawin mo ay magsulat ka na sa iyong journal ng iyong mga i-discuss sa iyong briefing formation. Yan, importante yan. So, kailangan hindi makat yung mga sinasabi mo at i-discuss mo sa kanila is hindi aksaya sa oras. Importante rin yan. So, sa guard mounting naman, importante yan ay alam mo yung mga tinuturo mo at mga binibigkas mo sa iyong pagko-command sa kanila. Hindi yung pabara-bara. So, aralin mo mabuti at syempre mag-research ka about your job yan, as a security officer. So, napaka-importante yan. Mag-aral tayo. Hindi yung ganito lang ako, kailangan i-upgrade mo yung sarili mo bilang isang security officer. Okay, yung pangapat natin, syempre, kapag tayo ay under ng isang security agency, so follow the rules. Kailangan ipakita mo sa iyong agency na ikaw ay katuwang nila o maaasahan para mapalago yung agency nila. Syempre, ituturo mo rin ito sa iyong mga subordinates, sa iyong detachment, na kailangan sumunod ka sa iyong agency, sa mga policy, kung ano mang mandatory nito, at methodology, yan, mga pamamaraan. So kapag nalaman nila na isang officer ay sumusunod sa policy ng agency, malamang susunod din sila sa iyo at sa inyong agency. Yan, napaka-importante nito. Pero marami dyan na hindi talaga sumusunod. Matagal na siguro sila sa kanilang trabaho as a security officer or security guard. So mahirap na yan, may mga sungay na yan. Kailangan na yan ay putulin natin. Yung panglima naman natin, kailangan as a security officer sa ating detachment, meron tayong one word. So may isa tayong salita. Kapag binigyan natin sila ng memo, so gawin natin agad yun. Pagka given na kasi kapag meron tayong mga subordinates na matitigas ang ulo, syempre kausapin muna natin. Hindi yung
tanggalin kaagad natin sa pwesto. Kapag hindi na sumusunod, gawa natin ng request yan for replacement. Ayan, para malipat ng ibang trabaho. So hindi naman agad-agad ay mapapalitan natin yan. Siyempre kailangan nating maging mapagbigay sa kanila. So unawain natin yung ating mga 5-9. So kapag ikaw ay nagbigay ng instruction sa iyong subordinates at hindi nila sinunod, ayan, insubordination yan. Pwede mo silang bigyan ng memo, pwede mo silang pagawin ng explanation kung ba't hindi sila sumunod. At syempre kapag hindi sila gumawa nun, mag-decide ka na, replacement or dismissal. So napaka-importante yan, meron tayong isang salita. Kapag nabitaw tayo ng ating desisyon sa ating mga subordinates, dapat ito ay gawin natin dahil tayo ay security officer. Dapat security officer ang nasusunod, hindi ang security guard. Ayan, so sana may natutunan kayo at sana kahit papano madagdagan yung inyong kaalaman at self-confidence sa sarili sa mga bago pa lang na security officer dyan. At kung may nakaligtaan ako at kung may gusto kayong i-share mga 5-9, i-comment nyo lang yan sa baba sa comment section para magkaroon din ng idea yung ating mga 5-9 na security officer at mabuhay tayong lahat. And to God be the glory.